Madilim pa ang langit nang magising si Bella. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa maliit na banyo sa kanyang kwarto. Nakaugalian na niyang pagmasdan ang sarili sa harap ng salamin. Pagkagising niya, tiningnan niya ang sariling refleksyon doon at napangiti siya. Maganda ang gising niya ng umagang iyon. Baka iyon na ang lucky day niya. Baka ngayon ay makilala na niya ang lalaking para sa kanya, ang kanyang Prince Charming. Pero napaisip siya habang nagsisipilyo. Bakit hindi pa rin siya dumadarating? Baka naligaw na sa kakaisip mo. Sagot naman ng isang bahagi ng isip niya. Bumuntong hininga siya. Hindi dapat siya mainip. Alam niyang darating ang lalaking makakasama niya habang buhay nang hindi niya namamalayan. Iyon nga lang, hindi niya alam kung kailan. Pero isa lang ang sigurado niya. As much as possible, she wanted her soon-to-be first boyfriend to be her last. At hindi niya ibibigay ang kanyang sarili sa isang lalaki hindi siya gugustuhin panagutan at pakasalan. Pagkatapos magsipilyo, ay nagtungo siya sa maliit na terrace ng kanyang kwarto para panuorin ang pagsikat ng araw bago siya maligo. Tiningnan niya ang ganda ng langit at ninamnam ang lamig ng hangin nang biglang may magsalita sa kanyang tabi. Ano bang meron sa langit sa ganitong oras at natulala ka? Ani ni Raven. Napayakap siya sa kanyang sarili sa pagkagulat. Napalingon siya rito, pero hindi agad siya nakasagot. Nakaupo ito sa kanto ng kanyang maliit na terrace. Hawak ang isang tasa habang nakatingin sa langit. Malayo ang tanaw nito, kaya nagkaroon siya ng pagkataong pagmasdan ito. Dahil sa lakas ng hangin, umahapit ang suot itong manipis na santo. Dahil lang para kumurba ang magandang katawan nito. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Bawal magnasa, girl. Dapat natuto ka na. Sita ng isip niya. Aalisin na dapat niya ang kanyang paningin dito. Nang sa mukha naman ito siya napatingin. Gwapo talaga ang Hudyo kahit side view. At dahil sa lakas ng hangin, parang nilalaro ang bagsak na buhok nito na lalong nakadagdag sa kagwapuhan nito. Behave, Bella. Saway niya sa sarili niya, pero hindi niya maalis-alis ang kanyang paningin sa gwapong mukha nito. Gustong-gusto na niya itong tarayan, kaya lang ay sayang ang pagkakataon. Pero hindi din tama porke magkatabi lang sila sa terrace. Ay mangangipit bahay na ito kung kailan ito gusto. At wala man lang itong abiso. Humigop ito ng kape sa tasa nito. Bigla siyang nainggit. Hindi sa kape, kundi sa tasa. Mabuti pa iyong tasa. Nadadampian ang mga labi nito. Samantalang ang mga labi niya natuyot na sa kakahintay rito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano bang pumapasok sa isip niya? Hindi na tama. Kailangan na niyang mag-ingat. Baka mapansin na siya nito at mapahiya na naman siya. Nakatingin pa rin siya sa mga labi nito. Pinagtiyagaan talaga niya kahit side view. Pinagpapawisan na siya. Mas matindi talaga ang epekto nito sa kanya kaysa sa kape. Huminga siya ng malalim at kinalma ang kanyang sarili. Pagdating talaga kay Raven, ay hindi na siya nadala. Sabay silang napalingon nang marinig nilang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. O bilisan nyo ng dalawa dyan, at handa na ang almusal. Iho, sa amin ka na sumabay sa agahan. Nakangiting alok ng daddy niya sa binata. Salamat na lang po, tito. Pero nakapangako na ako kay papa. Nasasabayan ko sila sa agahan. Sa susunod ho. Pangako. Magalang na sagot nito. Aasahan ko ho iyon, iho. Iha,
Pagkatapos niyong mag-usap, bumaba ka na rin. Bili ng daddy niya bago ito umalis ng kwarto. Nakasimangot na humarap siya kay Raven. Bakit nga ba nandito ka, Raven? Bakit sa terrace ka na naman dumaan para pumasok sa bahay namin? Paano kung mahulog ka? Nandidilat na si Tanya rito. Anak ito ng best friend ng daddy niya. Kaya parang anak na rin ang turing ng daddy niya rito. Lalo pat 4 na taon ang tanda ni Raven sa kanya. Okay lang naman iyon sa kanya. Kaya lang ay mas nakukuha nito ang atensyon ng daddy niya kaysa sa kanya, na pinagseselosan pa rin niya hanggang ngayon. Ito kasi ang pinakaunang batang napalapit sa daddy niya. At alam niyang lalaking gustong maging anak ng daddy niya. Pero siyang ibinigay ng Diyos sa mga magulang niya. Inilapag ni Raven ang hawak na tasa ng kape sa ikalawang bahagi ng terasa na kinauupuan nito at nagkibit balikat. Tinitigan muna siya nito bago sumagot. Bakit nagagalit ka? Gusto mo ng kape? Hindi siya mapakali. Yung mga labi nito unti-unting dumidikit sa tasa ang naiisip niya at hindi ang kape. Ayaw ko. Naguguluhan man siya sa kanyang kinikilos. Hindi pa rin niya hayaang matibag nito ang depensa niya. Sagutin mo kasi ang tanong ko. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Kanina lang. Halos gawin mo akong ulam kung makatitig ka. Tapos ngayon, nagsusungit ka na naman. Sagot nito saka umiling. Ang kapal ng... Oh, may nagpapaabot para sa iyo. Hindi ko alam kung sino, pero binuksan ko na iyan. Sinigurado ko lang kung hindi harmful ang laman. Anito saka inabot sa kanyang isang pink na sobre. Nagulat siya sa ibinigay nito. Nagmamadaling binuksan niya ang sobre. Binasa ang card na nasa loob niyo. You shine much brighter than the stars in the sky. Walang nakalagay kung kanino iyon nanggaling. May secret admirer siya. Natawa siya sa kanyang naisip. Napangiti na lang siya nang mapansin niyang nandoon pa rin si Raven. Hindi ito umaalis sa pagkakaupo sa terasa at pinapanood siya. Sandali. Binasa mo na ba ito? Naningkit ang mga mata niyang tanong niya rito. Oo. Ngayon ko lang nalaman na corny ka pala. Napapangiti ka ng ganyan sa kakornihan. Nakakunot noong sagot nito. Bumaba ito mula sa kinauupuan at bumelyo sa mampa sa terrace niya at mabilis nakalipat sa sarili nitong terrace. Magkatabi lang ang bahay nila ni Raven at literal na magkatabi lang ang kwarto nila na parehong may balcony. Sinigurado muna niya makalipat na ito sa terasa nito bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Para siyang lumulutang sa ere. Hindi na siya umaasa pa pero natutuwa siya sa reaksyon ni Raven na parang noong high school pa lang siya. Nakangiting sumampa siya sa kanyang kama at binasa uli ang card. Hindi maalis-alis ang kanyang ngiti. Iba talagang magbiro ang tadhana. Umaasa siyang makikilala na ang lalaking nakalaan para sa kanya. Pero hindi niya inaasahang masasali si Raven sa eksena. Napaisip siya. Sino kaya ang para sa kanya? Si Raven ang mensahero na siyang nag-abot ng card sa kanya. O ang mismong admirer niya na wala siyang ideya kung sino. Malilate ka na sa lakad mo kung hindi ka pa kikilos dyan. Muntik na niyang mabitawan ang card dahil sa pagkakagulat. Napalingon siya sa terrace niya at nakita niyang bumaba si Raven sa pagkatungtong sa terrace. Katapat lang ng kama niya ang terrace ng kwarto niya kaya kitang-kita niya ito. Masyadong busy ang isip niya sa hawak na card, sa kanyang secret admirer at sa hot na mensaherong si Raven
kaya nakalimutan na niyang isara ang pinto ng terasa kanina. Bakit nandito ka na naman? Nakakunot noong sita niya rito. Hindi pinansin ni Raven ang pagtataray niya at tuloy-tuloy na pagkakuha sa tasang naiwan nito kanina. Naiwan ko lang po, my princess. Itinaas pa nito ang tasa para ipakita sa kanya bago maiksing sumampa sa terrace niya. Alam niyang babalik na ito sa sarili nitong terrace, kaya hinayaan na lamang niya ito. Madalas siya nitong tawaging princess, lalo na noong mga bata pa sila. Iyon ang endearment nito sa kanya noon, at nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib kapag naririnig niyang tinatawag pa rin siya nito ng ganoong hanggang ngayon. Bakit po, Daddy? Tanong ni Bella sa daddy niya habang naglalagay ng sinangag sa kanyang plato. Kanina pa niya napapansin mula nung dumulog siya sa mesa ay hindi na nito inaalis ang tingin sa kanya. Kasalukuyan silang nag-aalmusal. Wala noon ang kapatid niyang kambal at hindi niya alam kung umuwi ang mga ito ng nagdaang gabi. Bakit hindi mo naman pinilit si Raven na dito na sa atin mag-almusal, anak? Tila nagtatampong tanong ng daddy niya. Daddy, ayaw ko pong pilitin ang ayaw. Maiksing sagot niya. Bakit nagsusungit ka? Kay agang-aga. Humahaba tuloy ang nguso mo. Hindi naman po, Daddy. Nakalabing sagot niya. Bakit parang galit ka na naman sa kanya? Mukha namang okay kayo kanina. Usisa pa ng kanyang daddy. Hindi kami okay, Daddy. Para siyang kabuti. Bigla-bila na lang sumusulpot sa kwarto ko ng walang paanak. Naiinis na sagot niya. Narinig niya ang mahinghing tawa ng bunsong kapatid niya. Kaya nilingon niya ito at pinandilatan. Ano naman? Ganoon naman kayo kahit noong maliliit pa kayo. Hindi ba't Spider-Man ang tawag mo kay Raven noon? At sabi mo ikaw naman si Mary Jane? Pangungulit pa rin ang daddy niya. Hindi na siya sumagot. Kumuha na lang siya ng hotdog at nagsimulang kumain. Baka kasi kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Kumain ka na, mahal. At huwag mo nang pansinin na nagkakamabutihan na silang muli ng anak mo. Sawata naman ang mami niya. Pakiramdam niya ay lumaki ang ulo niya sa mga narinig. Hindi niya akalaing pati ang mami niya ay makikigulo sa usapan nilang mag-ama. Mabilis niyang inubos ang isang basong tubig sa kanyang harap bago magpaliwanag sa mga ito. Mami, Daddy, hindi po kami nagkakamabutihan ng lalaking iyon. Sinabi ko naman sa inyo. Bigla na lang siyang sumulpot sa kwarto. At okay lang naman sa amin ang mami mo kung nagkakamabutihan na kayo ni Raven. Ang katulad niya, ang gusto kong mapapangasawa mo. Matalino, magalang sa amin ang mami mo, at mabait. Bumubelo pa lang siya upang kontrahin ang mga ito, nang ang kapatid naman niya ang nakisali sa usapan. Hindi lang iyon, Dad. Matangkad din si Kuya Raven. Maputi siya. Matangos ang ilong. Napaka-expressive ang tsinitong mga mata nito. At sexy ang lips. In short, gwapo at maganda ang katawan. Kinikilig na dagdag nito. Tigilan mo na ang ate Bella mo. Lynn, namumula na siya. Natatawang saway ng mami niya sa kanyang nakakaisang kapatid na babae. Gusto na niya magprotesta sa mga narinig, kahit sumasang-ayon ang puso niya. Pero hindi niya iyon ipapaalam sa mga ito. Maya-maya ay may naisip na siya na irarason. Napangiti siya. Lilinawin ko lang. Hindi kami nagkakamabutihan ni Raven. Sa katunayan nga, may ibinigay siyang maliit na card sa akin. May nagpapabigay daw sa kanya at hindi niya alam kung sino. Isang secret admirer. Pagmamalaki niya sa mga ito.
Baka naman si Kuya Dante lang iyon, yung driver ni na Kuya Raven. Nakangising sa bad ng kapatid niya habang kumakain ng hotdog. Hindi ka na kasi sigurado sa mga ganyang secret admirer na iyan. Mas gusto ko pa rin si Raven para sa iyo, anak. Komento ng daddy niya. Gusto nga natin si Raven para kay Bella. Gusto ba ni Raven ang ating anak? Alam niyang nagkukunwari lang ang mami niya na nag-iisip sa sarili nitong tanong. Napabuntong hininga siya. Hayon at pinagtutulungan na naman siya ng mga ito. Malamang hindi. Nakita ko na ang mga naging nobya ni Kuya Raven. Malayong malayo kay Ate Bella. Mga sopestikada ang mga iyon. At halatang may magagandang posisyon base sa kilos at sa mga sasakyang gamit. Si ate, isang tambay. Tumatawa ng malakas ang kapatid niya. Kung wala lang doon ang mga magulang nila, malamang ay nabatukan na niya ito. Ano kung hindi ako gusto ni Raven na iyon? Kung hindi niya ako gusto, edi hindi ko rin naman siya gusto. At please wag niyo naman muna husgahan ang secret admirer ko. At hindi pa natin siya kilala. Depensa niya. Binalingan niya ang kapatid niya halatang enjoy na enjoy sa tabi. Hoy, Lynn. Malaki ang naipon ko sa dati kong trabaho. Kaya hindi ako nag-aalala. Ayaw kong maging empleyado habang buhay. Kaya magtatayo ako sa sarili kong negosyo. Speaking of business, pagkakataon na niyang kulitin ang daddy niya. Kulang pa kasi ang perang hawak niya para masimulan ang clothing shop na gusto niya. Daddy, sige na. Dagdagan mo na yung pera ko. Promise. Ibabalik ko rin sa iyo agad pag kumita na yung business ko. Pangungulit niya rito. Pamahalaan mo na lang muna ang family business natin para tapos ang problema mo. Sagot nito. Dad, alam niya namang iba ang gusto kong maging business. At isa pa. Andyan naman ang kambal para mamamahala. Tila nag-isip muna ang daddy niya bago sumagot. Hindi talaga kayo nagkakamabutihan ni Raven? Tanong ulit nito. Hindi po talaga, daddy. Sagot niya. Kinabahan siya sa sarili niyang sagot. Nakita niyang tila hindi nagustuhan ng daddy niya ang sagot niya. At tila nag-isip ito ng isa sagot sa hinihiling niya. Hayaan mo't pag-iisipan ko. Wika nito. Pakiramdam niya ay wala na talaga siyang pag-asa na makahiram sa daddy niya. Nadagdag sa kanyang puhunan. Kasalanan ito ng Raven na iyon. Paninisi ng isip niya sa binata, kahit na wala itong kinalaman sa problema niya. Natapos silang kumain, nang hindi pa rin nakukuha ng positibong sagot mula sa daddy niya. Wala nga ba talaga akong panama sa naging nobya ni Raven? Tanong ng isip ni Bella habang nakaupo siya sa swing na nasa kanilang hardin. Bumuntong hininga siya. Sa haba ng usapan nila ng kanyang pamilya, ay yun pa ang naiwang tanong sa isip niya. Her insecurity struck again, and it made her feel worthless. Ano nga ba ang panama niya sa mga babaeng nakapaligid kay Raven? Puro successful ang mga ito. Samantalang siya ay nagsisimula pa lang. In fact, hindi pa nga niya masimulan kasi ayaw pa siyang tulungan ng daddy niya. Ang daddy na lang niya ang kanyang pag-asa, pero pinahihirapan naman siya nito. Lumapit sa kanya ang mami niya at umupo sa katabing swing. Iyon palagi ang senaryo nilang mag-ina kapag may problema siya. Anak, galit ka ba sa daddy mo? Tanong nito. Wala naman akong dapat na ikagalit sa kanya, mami. Mahinahong sagot niya. Bakit parang pasan mo ang mundo? Saglit itong tila nag-isip. Kung ganoon, si Raven ang iniisip mo. Nangingiting tanong nito. Hindi po, mami. Kailan niya?
Kaya pala namumula ka. Panunodyo nito sa kanya. Mami, nilingon niya ito. Am I worthless? Tanong niya rito. Of course not. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Not doing what you want doesn't mean you're worthless. Ma'am, kung ikukumpara ako sa mga nagiging girlfriend ni Raven, may laban ba ako? Nag-aalangang tanong niya sa mami niya. Makahulugang itong humiti. Sabi na nga ba, all these years, siya pa rin. Ma'am, nahihiyang saway niya rito. Oo naman anak, may laban ka. Oo nga, successful nga sila. Pero may ganito ba silang mukha? Anitong pinisil ang isang pisngi niya. Ganitong kagandang katawan. Saka sinundot ang tagiliran niya. Ma'am, patiling saway niya rito. Kahit matanda na siya, alam pa rin ito ang nasaan ang kiliti niya. Napilitan siyang umalis sa swing dahil alam niyang hindi siya titigilan nito. Tumatawa pa rin siyang lumapit sa maliit na cottage na nakapwesto sa dulong kanto ng kanilang hardin. Humihingal na umupo roon. Kasunod ang mami niya. At higit sa lahat, napakabuti mong anak at kapatid na wala sa kung sinumang babaeng aaligid-aligid kay Raven. Ang huling balita ko ay spoiled brat ang mga iyon. Kaya malaki ang laban mo anak. Nakangiting niyakap siya ng mami niya. Kanino mo naman nalaman ang balitang iyan, mami? Nakangiting tanong niya rito. Alam na alam talaga nito kung paano paggagaanin ang kanyang loob. Para sa kanya, ang mami niyang itinuturing niyang best friend at partner in crime. Kanino pa? E di kay Maring Leila. Sumasakit niya raw ang ulo niya kay Raven. Umiling ito. O sige na nga, puntahan mo na ang daddy mo sa study room niya at may pag-uusapan pa raw kayo. Kinindatan pa siya nito. Hindi agad siya nakakilo sa sinabi nito. Talaga ma'am? Ibig bang sabihin niyon ay tutulungan na siya ng daddy niya sa plano niyang negosyo? Hinalikan siya sa pisngi ng mami niya at tumayo na. Bilisan mo na. At baka magbago pa ang isip ng daddy mo. Anito bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nataranta siya. Nagmamadaling pumasok siya sa bahay. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto ng kanilang study room. Pagkatapos ay pumasok na siya. Naabutan niyang nagbabasa ng dyaryo ang daddy niya habang nagkakape. Umupo siya sa visitor's chair sa harap ng office table nito. Good morning, Dad. May pag-uusapan daw po tayo. Hindi maalis-alis ang kanyang ngiti. Ibinaba nito ang binabasang dyaryo at uminom muna ng kape bago nakangiting tumingin sa kanya. Mukhang excited ka yata. Puna nito. O sige na nga. Sabihin mo na nga sa akin kung ano ang pinaplano mong business at nang malaman ko kung hindi ako malulugi sa gusto mo. Nabuhayan siya ng loob. I am planning to put up a boutique. Saka hindi ka malulugi sa itatayo kong negosyo, daddy. Isa pa. Hihiram na ako ng dagdag na puhunan. Ibabalik ko rin kaagad sa iyo sa oras na kumita na ang business ko. At kailan naman iyon? Nakataas ang isang kilay na tanong nito sa kanya. In 1 year, daddy. Maibabalik ko na kaagad sa iyo. Nakita niyang nag-iisip ang kanyang ama. Kaya kailangan pa niya itong kumbinsihin ng husno. Sa mall ko po planong ilagay ang first store ko. And since mga estudyante ang target market ko, I am looking for a mall that nears universities. Saan ka kukuha ng mga produkto mo? I have a friend in South Korea. Siya ang magsusupply sa akin. I am planning to go there para makita ko ng personal ang mga damit.
Ito ang in ngayon sa mga kabataan, Daddy. Korean clothes and accessories. So far, very limited ang nagbebenta ng ganoong products ngayon. And most of them are online sellers. Help me give it a try, Daddy. What if it doesn't work? Babalik ako sa dati kong trabaho para makaipon ng pambayad sa iyo. Alanganing sagot niya. Bakit hindi na lang ang family business natin ang asikasuhin mo kaysa bumalik ka sa dati mong trabaho? Matutuwa ang kambal pag nalaman nilang ikaw ang magiging boss nila. Dad, ayaw ko maging boss nila. Gusto ko sila ang maging boss. They are working so hard for it. The boys deserve it. Napatunayan nilang kaya nilang pamahalaan ang jewelry shop natin. Sumagap siya ng hangin. I want to be like you, Daddy. I want to have my own business and be successful at it. Seryosong wika niya. Mataman siyang tiningnan ng daddy niya. Alam niya na nagulat ito sa sagot niya. Dahil ngayon lang niya na ipaliwanag dito kung bakit ayaw niyang pamahalaan ang negosyo nila. Seryoso pa rin ang mukha ng tumayo ito. Napatayo na rin siya. Dad, hindi niya alam ang sasabihin dito. At hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Hindi na siya mapakal. Kinakabahan na siya. Nagalit na yata ito sa sagot niya. Lumapit ito sa kanya. Sa pagkagulat niya, ay niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi napigilang mapaluha. It's been a long time since her father last hugged her. I've always been proud of you, Bella. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong nagsisimula pa lang ako. I know you'll be a successful businesswoman someday, and I'd like to help you. Really. But the problem is, nagdagdag ng store ang mga kapatid mo sa Baguio 2 months ago, kaya hindi ko pa kaya ang hinihingi mong kapital. Nanlumo siya sa sinabi nito. Nawala sa isip niya ang tungkol sa huling branch nila sa Baguio. Kumala siya sa pagkakayakap dito at pinahid ang kanyang mga luha. Huwag kang mag-alala, anak. Nakaisip na ako ng paraan. Nakangiting niyakap siya ulit nito. Anong paraan, Daddy? Blanko na ang isip niya. Nangihina pa rin ang pakiramdam niya dahil sa sinabi nito. Nakahanap ako ng paghihiraman sa iyo ng puhunang kailangan mo kaysa magpunta ka pa sa bangko. I doubt na mapahiram ka nila sa halagang kailangan mo at kaysa humiram ka sa kung sino-sino. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Sa taong ito, sigurado akong hindi ka mapapahama. Basta tratuhin at kausapin mo lang siya ng maayos. And everything will be alright. Nabuhayan siya ng loob. Hindi pa rin pala siya pinabayaan ng daddy niya. Sino siya, Daddy? Kailangan ko siya pwedeng makausap. Nagkausap na kami kanina. You have to wait till he gets home. Around 9 p.m. pa raw siya makakauwi. So, be patient. Okay lang sa akin, Daddy. Ako naman ang may kailangan sa kanya. So, saan daw po kami magkikita para makapag-usap kami ng maayos? Hintayin mo na lang daw siya mamaya sa terrace mo para hindi ka mainip. Kinindatan pa siya nito. Nanlamig siya. Dad, ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa terrace mo na lang daw kayo mag-usap mamaya. At may request siya. Kung okay lang naman daw. Magdala ka na rin daw ng midnight snack para may kainin kayo mamaya. Habang nag-uusap. Nakangiting saad nito. Sa terrace ko? Dad, are you talking about Raven? Mataas na ang tonong tanong niya. Bakit? May iba pa bang umaakyat sa terrace mo, Isabella?
Mataas na ang tonong tanong ng daddy niya. Wala po, Dad. Mahinahong sagot niya. Mabuti naman kung ganoon. Ako na ang bahalang magpaakyat ng midnight snack para sa inyo. Ibilin ko na lang kay Manang Ellen. Bumalik na ito sa pwesto nito at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng dyaryo. But Dad, si Raven. Bakit si Raven? Naiinis na tanong niya. Bakit hindi? He is a lawyer and a businessman. Kaya niya ang kapital na kailangan mo. Siya lang ang makakatulong sa iyo. At ayaw kong malalaman na hihingi ka ng tulong sa iba. Ayaw kong mapahamak ka. Maliwanag ba, Isabela? Nagbabalang wika nito. Opo, Dad. Pero wala na po ba talagang tayong pwedeng mahinga ng tulong? How about yung dati nating business partners? I'm sure hindi nila kayo tatanggihan, Daddy. Anak, kung maayos silang kausap at katrabaho, edi sana nagkakapartner pa rin kami hanggang ngayon. Bumagsak ang balikat niya. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Alam ko na, Dad. Yung mga kaibigan mo. Marami ka namang mga kaibigan na very willing tumulong sa iyo. Tulad na lang ni Mrs. Santiago. Sigurado akong hindi tayo tatanggihan noon, Dad. Nakangiting suwestyon niya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Bella? Alam mo naman gagawin noon ang lahat. Mapapangasawa lang ng anak niyang isa sa kambal. At ayaw na ayaw ng kapatid mo sa anak noon. Saad ng kanyang daddy. Ano namang malay natin, Dad? Subukan nating humingi ng tulong sa kanya. Baka sakaling hindi ang isa sa kambal ang hingi niyang kapalit sa pagtulong niya. Natatawang suwestyon niya. Sumakit ang ulo ko sa iyo, bata ka. Kung gusto mo talaga, edi subukan mo. Isama mo na rin ang mga kapatid mo sa pagkausap kay Mrs. Santiago. At sigurado akong hindi ka tatanggihan niyon. Yun kung sasama sa iyo ang isa sa kambal. Halatang suko na ang daddy niya sa mga suwestyon niya. Binibiro lang kita, Daddy. Hindi ko naman ipapain ang kambal para na makuha ko ang gusto ko. Ngumisi siya. Gaano po ba katagal niyo bago maipon ang hinihiram ko sa inyo na pera? Para hindi na ako hihingi ng tulong kay Raven. 1 taon. 1 taon? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Masyadong masakit sa tenga ang boses mo, anak. Now, if you really need that money, you better behave yourself. Magpakabait ka kay Raven. At tama na ang pagsusungit, anak. Umiiling na wika nito. But Dad, close naman kayo noon. I really don't know what happened to both of you. Mas matutuwa nga kami kung babalik kayo sa daddy. Hindi pa naman huli ang lahat. Di ba, anak? Bakit hindi kayo mag-usap at kalimutan nyo na kung ano man ang pinag-awayan nyo noon? Sigurado akong magkakaayos kayo. O sige, ito na lang. Pumili ka. Si Raven o maghihintay ka ng 1 taon. Para sa inaasam mong business. Your choice. Tatawagan ko na ba si Raven? At sasabihing ayaw mo na. Kinuha nito ang cellphone nito at akmang tatawag na. Dad naman. Pagmamaktol niya. Bumuntong hininga siya. Fine. I'll talk to him. Pagsuko niya. Good. I know the two of you will make a great team. I hope so, Daddy. I hope so. 8:00 na ng gabi. May isa pang oras si Bella para pakalmahin ang kanyang sarili. Kanina pa siya paroon pa rito sa loob ng kanyang kwarto. Masakit na ang paa niya pero mas iniinda niya ang sakit ng kanyang ulo. Hindi niya naisip na darating ang araw na iyon. She has been avoiding Raven for the past 9 years. And it wasn't easy. At habang lumalayo siya, ito naman ay bigla namang sumusulpot sa tabi niya.
Tinuruan na niya ang sarili para layuan at tarayan ito. Because being with him meant danger. Nanganganib ang puso niya na magkamali ulit at hindi na siya papayag na maulit ang nangyari noon. Gusto kong sumigaw. Naiinis siya. Paano niya kakausapin ito nang hindi ito itinataboy at tinatarayan? Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Bella, cool ka lang. Sandaling oras na lang naman kayo magkausap at magkikita. Pagkatapos ng pag-uusap ninyo ay tapos na. Balik na ulit sa dati. Wala namang magbabago. Pangumbinsi niya sa sarili. Kanina ang problema lang niya ay ang kulang ng pera niya para sa kanyang gustong business. Ngayon pati si Raven problema na niya. Huminga siya ng malalim at nagpunta sa kanyang terasa kung saan niya hihintayin si Raven. Umupo siya sa maliit na wooden sofa at pinanood ang mga bituin sa langit. Starlight, star bright. First star I see tonight. I wish I may. I wish I might. Make my wish come true tonight. Wika niya habang nakatingin sa pinakamalaki at pinakakinang na bituin sa langit. Pagkatapos ay pumigit siya. She couldn't think of anything to wish for, but her heart continued to beat fast as if it were the one making a wish for her. I wish. Hindi siya makapagpasya kung ano ang hihilingin niya sa bituin dahil napakalakas ang kabog ng kanyang dibdib. I wish you could give me what my heart desires. Mahinang wika niya. Umaasang marinig pa rin iyon ng bituin. Dahan-dahan siyang dumilat. Mukha ni Raven ang nakikita niya. Sa tansya niya isang dangkal lamang ang layo ng mukha nito sa kanya. Namamalikmata ba siya? Nananaginip ng gising o pinapakita sa kanya ng mga bituin kung ano ang hinihiling niyang gusto niyang makamit. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga kamay papunta sa mukha nito. Nakakabingi ang tibok ng puso niya. Hindi siya makahinga. Parang totoo. Hawak ng dalawang kamay niya ang gwapong mukha nito. Kitang-kita niya ang pag-alala sa mga mata nito. Parang gusto niya itong yakapin para mawala ang mga alalahanin nito. Bella, okay ka lang ba? Anong problema? May masakit ba sa iyo? Talk to me. Narinig niya ang tanong nito. Hawak na nito ang kanyang mga kamay na nakahawak sa magkabilang pisngi nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pagkarinig sa boses ng binata. Hindi siya makagalaw. Nakakahiya. Sigaw ng isip niya. Kinalma niya ang kanyang sarili. At dahan-dahang binatawan ang gwapong mukha nito. Isabella. Untag nito sa kanya. Na bahagya pang pinisil ang mga kamay niya. Doon lang niya nagawang gumalaw. Umayos siya sa pagkakaupo at alanganing ngumiti rito. Kanina ka pa ba rito? Nakayo kong tanong niya rito. Ngalinganin niyang batukan ang sarili sa kahangalan niya. Sa dinami-rami ng araw pang ramag daydreaming ay doon pa kung saan may appointment siya. Napabuntong hininga siya. Hindi naman. Kadarating ko lang din. Tinatawag kita kanina pa. Kailang busy ka sa pakikipag-usap mo sa mga bituin. Nangingiting sagot nito. Hindi niya napigilang tumaas ang isang kilay sa sinabi nito. Dali-dali niyang binawi ang kanyang mga kamay mula rito at tumayo para makaiwas dino. Kailangan niya ang sariwang hangin at para itago na rin ang pumumula ng kanyang mga pisngi. Hindi siya pwedeng magtaray. Kinalma niya ang kanyang sarili. Saan mo gusto mag-usap? Dito sa terrace, sa sofa sa loob ng kwarto ko? O sa sala niyo sa ibaba? Formal na tanong niya rito. Sa sofa na lang siguro sa loob para hindi tayo magpiestahan ng mga lamok.
Tumayo na rin ito at pinauna siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ladies first. Hindi siya sanay sa ganoong pakikitungo nito sa kanya. Nasanay na kasi siyang tinatarayan, inaaway, at nilalayuan ito. Iyon lang kasi ang paraang alam niya para protektahan ang kanyang puso rino. Ngayon, kailangan na niyang masanay sa presensya nito. Kung magiging business partners sila, madalas niya itong makikita at makakausap. Hindi niya pwedeng layuan ito pagkatapos niyang makuha ang kailangan niya rito. Dapat maging professional siya dahil ayaw niyang mapahiya rito at sa daddy niya. Kalmado na siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Nauna na siyang umupo sa sofa. Pagkatapos ay sumunod ito. Hindi kalakihan ang sofa sa kanyang kwarto. Kaya hindi rin ganoon kalaki ang distansya nila sa isa't isa. Bella, alam ko mahirap para sa iyo ang kausapin ako. Pero kailangan pa rin nating ayusin ang pag-uusap na ito. Seryosong wika nito. Anong sinasabi mo, Raven? Patay malis siyang tanong niya. Please, Bella. You know what I mean. Malalaki na tayo. Pag-usapan na natin ng maayos ang nangyari noon. Tapos na iyon, Raven. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Tumayo siya. Hindi niya inaasahan pag-uusapan nila ang nakaraan. Hindi siya handa. Bella, please. Hinawakan ni Raven ang kanyang kamay at hinila siya paupo. If we're going to be a business partners, kailangan hindi tayo nag-aaway at nagtatarayan, nag-iiwasan, o nagkakailangan. Dapat maging komportable tayo sa isa't isa. Tulad noon. Iba noon, Raven. Iba tayo noon. At iba na rin tayo ngayon. I know. I know. I was a jerk before. I'm so sorry about that, princess. Kung alam mo lang na pinagsisihan ko ng ginawa ko noon. I should have explained why I said no to you. You were too young. You were only 16 then. For goodness sake. You are so dear to me. You know that. Seryosong paliwanag nito. Hindi niya magawang tingnan ito ng diretsyo. Bumalik ang lahat ng sakit na nararamdaman niya noon. Kaya hindi niya napigilan ang mga luhang nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga mata. Hindi niya alam ang isasagot dito. Masyado siyang nasaktan noon. I'm so sorry, Bella. Dahan-dahan itong iniangat ang kanyang mukha at pinahid ang mga luha niya. I said no because you were too young then. And that was it. I didn't want to take advantage of you. I respect you. I hope you understand. Halata sa boses nito ang lungkot. Hindi dahil sa pangit at patpatin ako? Paniniguradong tanong niya. Of course not. Hindi ka pangit, Bella. Salubong ang mga kilay na sagot nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Para hindi ako masyadong nasaktan. Masakit kaya ang i-reject. Naiinis na sumbat niya rito. I'm sorry. I know I owe you an explanation. Pero naduwag ako. Hindi ko kasi alam kung paano magpaliwanag sa iyo noon. Nang maging handa na ako para magpaliwanag sa iyo, iniiwasan at tinatarayan mo naman ako. I'm a better person now, Bella. Please forgive me. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Natahimik sila pareho. Minuto ang dumaan bago niya nagawang magsalita. Sorry din sa mga nagawa ko sa iyo noon. Galit lang ako noon. Medyo magaan ang kanyang kalooban.
Hindi niya inaasahan na ganoon niya kabilis mapapatawad si Raven. Pero wala siyang maramdamang mali sa ginawa niya. So, okay na tayo? Hindi ka nagalit sa akin? Okay na ako. Pero syempre give me time. Medyo nabigla ako sa pag-uusap nating ito. Nangingiting sagot niya. Napalingon sila sa pinto nang may marinig silang kumakatok. Maingat na pumasok si Manang Ellen. Dala ang kanilang midnight snack. Mabilis na tinulungan ni Raven ang may edad na nilang mayordoma na inihanda ang mga pagkain sa center table sa harap na kinauupuan niyang sofa. Apple juice, croissant bread, sliced chocolate cake para sa kanilang dalawa. At may kasamang mga prutas ang dala ng tray na bitbit ni Manang Ellen. Mukhang pinaghandaan sila ng husto ng daddy niya. Marahil ay alam nitong marami silang dapat pag-uusapan ni Raven. Kaya dinamihan ang mga pagkaing inihanda para sa kanila. Ayaw nang matapos ni Bella ang gabing iyon. Marami silang napagkwentuhan ni Raven. Mga nangyari sa kanya noong college pa siya. Mga kalokohan ni Raven noong nasa law school ito. Masaya silang nagtatawanan at nagkikwentuhan. Kaya hindi na nila namalayan ang oras. Matulog na muna tayo, princess. Mamamaga ang mga mata mo bukas kapag napuyat ka. Ayaw kong magalit sa akin si Tito dahil pinuyat kita. Maaga pa naman. Protesta niya pagkatapos mag-ikap. Inayos nila ang mga natirang pagkain. Niligpit nila ang mga pinagkainan nila at magkatulong na dinala iyon sa kusina. Saan ba kita ihahatid? Ipagbubukas ba kita ng pintuan sa baba? O sa terrace ka na lang ulit dadaan? Natatawang tanong niya rito nang makabalik na sila sa kwarto niya. Siyempre dun ako sa nakagawian ko na. Natatawa ring sagot nito. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kaya ikaw, mahal na prinsesa, matulog ka na. Hindi pa pala natin napag-usapan yung business na ihingi ko ng tulong sa iyo. Paalala niya rito. It's already midnight. Bukas na lang natin pag-usapan iyan. Saglit itong nag-isip. See you at 10 a.m. Mag-late breakfast tayo. Saturday naman bukas. Kung okay lang sa iyo. Okay naman. Walang problema sa akin. Sagot niya rito habang inihahatid siya nito sa kanyang kama. Good night, Raven. Paalala niya rito pagkaupo niya sa kanyang queen size bed. Nginitian siya nito. Good night, prinsesa. Sweet dreams. Nagulat siya nang dampian siya nito ng halik sa noo. Napatingin siya rito. Pero nginitian lang siya nito bago ito pumunta sa terrace sa kanyang kwarto. See you tomorrow, Bella. Wika nito bago tuluyang nawala sa kanyang paningin. Hindi na niya nagawang sumagot. Napangiti na lang siya. Mukhang mapapahimbing ang tulog niya dahil sa nangyari. Inialam niya ang relo na nasa bedside table niya para siguraduhin hindi siya malilate sa usapan nila. Hindi pa nag-a-alarm ang relo ni Bella, pero gising na siya. Dahil maaga pa naman, hindi muna siya bumangon. Ilang minuto rin siyang nakatingin sa kisame. At paulit-ulit na binabalikan ang pag-uusap nila ni Raven ng nagdaang gabi. Ang sarap ng pakiramdam niya. Nagkaayos na rin sila sa wakas. Kasabay ng kasiyahan niya, ay ang pangambang baka maulit-uli ang mga nangyari noon. Ipinangako niya sa sarili niya na kung mauulit man ang nangyari noon, she'd make sure she'd face the reality as a mature person. Naputol ang pag-iisip niya nang sa wakas ay tumunog na ang relong inalarm niya. Nagmadali siyang bumangon at inayos ang kanyang higaan bago tumuloy sa banyo para maligo. Nakapagbihis na siya
Nang pumasok ang mami niya sa kwarto niya. Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Nakangiting bungad nito sa kanya. Hindi na ako magtataka kung may tagahanga ka nga. Wika nito. Saka inabot ang long stem red rose at isang maliit na card na nasa pink na sobre. Good morning, Mami. Ganting bati niya. Saka hinagkan ito sa pisngi bago tinanggap ang inabot nito. Dali, anak. Buksan mo na, tingnan natin kung kanino galing. Halatang excited ang mami niya na siya ang kinatuwa niya. Dahan-dahan niyang ikinuha ang laman ng pink na sobre at sabay niyang binasang mag-ina ang laman ng maliit na card. My heart was so many things to say to you, but I am afraid to let you know. Nagkatinginan silang mag-ina. Kitang-kita niyang ningning sa mga mata nito. Anak, baka naman galing iyan kay Raven. Nanunuksong saad nito. Ma'am, imposible. Sending anonymous card is not his style. Nakita ko na kung paano siya manligaw noong high school pa lang ako. Kaya alam kong hindi siya ganito dumiskarte. Makulit nga iyon. He doesn't take no for an answer. Kaya hindi talaga siya ito. Nanghinayang din siya at nalungkot sa kanyang mga sinabi. Iha, high school ka pa kamo noon. That was more than a decade ago. You are turning 26 this year. Marami nang nagbago sa kanya. Ibang-iba na siya sa Raven na kilala mo noon. I don't know, ma. Imposible pa rin. Kung gusto niya ako, edi sana noon pa. Everything has a reason, Iha. You were too young then. At nakalipas na iyon. Bakit ang hindi ang nangyayari ngayon ang questionin mo? Makahulog ang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Ay kung maging assuming, mami. Kagabi lang kami nagkabati ni Raven. Gusto kong ibalik iyon dati naming samahan. Kaya wag na natin bigyan pa ng ibang kulay ang nangyayari sa amin ngayon. Mahirap umasa. Mapait siyang ngumiti rito. O sige na. Hindi na kita kukulitin. Bumaba ka na. At naghihintay na sa iyo sa Raven sa sala. Nataranta siya sa sinabi nito. Ha? Kanina pa ba siya, mami? Bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Nakangusong reklamo niya sa mami niya. Halos magkasabay lang silang dumating nung rose at card na ibinigay ko sa iyo. Kaya hindi pa siya ganoon katagal na naghihintay. And besides, your father is with him. Kaya mag-relax ka na lang muna bago ka bumaba, okay? Nginitian siya nito bago lumabas ng kanyang kwarto. Humarap siya sa salamin at naglagay ng lip balm. Wala siyang planong mag-makeup dahil mag-aalmusal lang naman sila ni Raven. Kaya gusto niyang humarap ng simple rito. Iniayos niya ang kanyang suot na sundress at hinayaang makalugay ang mahaba niyang buhok. Pagbaba niya ng hagdan, ay si Raven agad ang nauna niyang nakita. Nakatingin din ito sa kanya. Napakapit siya ng mahigpit sa railings ng kanilang hagdan para masiguradong hindi siya mapapahiya habang bumababa. Naiilang kasi siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Good morning, bati niya. Pagkatapos, ay hinagka niya sa pisngi niya ang kanyang daddy. Iha, ano ba ang pinag-uusapan niyo ng mami mo? At ang tagal ninyo bumaba. Nainip na yata si Raven. Nag-aalalang si Tanito. Hindi naman po kayo nakakainip na kakwentuhan, Tino. Magalang na wika ni Raven. Saka tumayo. So paano, Tito? Aalis na po kami. Hindi po kami magpapagabi.
Pagkasabi niyon ay nagpaalam na sila sa daddy niya. Base sa sinabi nito, mukhang buong maghapon silang magkakasama. Sumaya ang puso niya. I prepared a simple breakfast for us. Tila nahihiyang wika nito habang papalabas sila ng bahay. Ugali na itong himasin ang sariling bato kapag nahihiya, which made him more charming. Wow naman. Saan ka nag-take out? Nagluto ako. Nilingon siya nito at hinihintay ang reaksyon niya habang nakatayo sa tapat ng sasakyan nito. Really? She knew Raven didn't cook kaya napangiti siya. He looked confident. I can't wait. Let's go. Saan ba tayo magbe-breakfast? Hindi niya naitago ang excitement niya na nakakapagpapangiti naman kay Raven. Tumingin ito sa kanya. May pupuntahan tayong sekretong lugar. Mangako ka sa akin na walang ibang makakaalam ng tungkol dito. Okay. Promise. Wala akong pagsasabihan. Seryosong sagot niya rito. Saan pa tayo talaga pumunta? Curious na tanong niya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila umaalis sa harap ng kanilang bahay. Sa hideout ko. Pabulong na sagot niya rito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inalalayan siya pagsakay sa naghihintay na sasakyan nito. They were now at the parking area of the newly built condominium along N. Domingo Street in San Juan, 5 to 6 blocks away from their home. Nagtataka man pero hindi na muna nag-usisa si Bella at sumunod na lang siya kay Raven. Pagdating nila sa top floor, ay pinauna siya nitong makapasok sa loob. Pigil ang kanyang hininga nang makita ang loob ng penthouse. Humarap siya kay Raven, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Nakita niya ang lungkot at takot sa mga mata nito. Ang ganda. Parang pamilyar sa kanya ang loob ng bahay nito. Bella, kaya gusto kong makita mo ito. Kasi baka magalit ka kung hindi dahil ako nagpaalam sa iyo. Mabuti na sa akin manggaling kaysa sa iba. Ayaw kong maglihim sa iyo. I'm sorry. Hindi nito inaalis ang paningin sa kanya. Pero paano? Nagtatakang tanong niya. Ngayon ay naalala na niya kung saan niya iyon nakita. It was the design she had made more than a decade ago. Ang pinakahuling design na ginawa niya. Mahilig siyang gumawa ng sketch ng bahay at iba pang building noong nasa high school pa siya. At lahat ng iyon ay ipinakita niya kay Raven dahil ito lang ang buong nakakaintindi at sumuporta sa hilig niya. Her father had wanted her to take up management, but she wanted to take up architect. Hindi siya nanalo sa daddy niya. Kaya sa frustration niya, ay itinapon niya ang lahat ng gawa niya. I took it. Medyo nahirapan na akong pagdugtong-dugtungin. Kasi sama-samang mong ipinunit ang mga iyon bago mo itinapon. Halata ang pagkainis sa boses nito. Sabi ko naman sa iyo, huwag mong itapon at itatabi ko. Pero matigas ang ulo mo. Nagkibit balikat ito. Sorry naman. Masama ang loob ko noon. Nakangiting sagot niya rito. Hindi ka galit? Nananansyang tanong nito. Hindi. Bakit ako magagalit? Nagulat lang talaga ako. Ginitian niya ito bago naglakad papasok sa loob. Tuloy-tuloy siya sa living room. Pinagmamasdan niyang maigi ang kabuuan niyon. Maganda talaga ang black and white theme. Sophisticated at elegante ang dating. Ngayon pa lang niya iyon na ipasok pero kabisado na niya ang lugar. Kung ganoon,
Let's eat. Iinitin ko lang sandali ang niluto ko. And if you want, ikaw na ang maghain para hindi ka mainip. Okay. Masayang sagot niya rito. Pritong itlog, hotdog, bacon, fried rice, at orange juice ang inahanda ni Raven. Simple nga naman ang inihanda nito, pero para kay Bella ay espesyal na iyon. Ni minsan ay hindi nito nagustuhan ang pagluluto kaya masaya siyang ipinagluto siya nito. Napaisip tuloy siya. Ilan at sino-sino na kayang ipinagluto niya? Okay lang ba sa iyon ang pagkain natin? If you want, magpapadeliver na lang ako ng ibang pagkain kung ayaw mo nito. Nag-aalalang wika ni Raven sa kanya. Ha? Naku, hindi. Okay na okay sa akin ito. Ang sarap nga eh. Aniya at kinagat ang hotdog na nakatusok sa tinidor niya. Ang tahimik mo kasi. Akala ko ayaw mo ang mga pinito ko. Nahihiyang yumuko ito habang hinihimas ang bato. Hindi. May iniisip lang ako. Nangingiting sagot niya rito. Umiikot ang paningin niya sa buong kusina habang kumakain sila. Hindi niya napigilang mapangiti. Maganda pala talaga ang pagkakadesenyo niya. Plano niyang gawin ulit ang disenyong iyon. Para kapag naisipan niyang bumukod ay iyon ang disenyong gagamitin niya. Kaya lang ay naunahan siya ni Raven. Nagustuhan mo ba? Untag dito sa kanya. Ang alin? Ang almusal o ang hideout mo? Pareho. Sagot nito. Oo naman. Thank you sa almusal. Nag-abala ka pa talaga. Hindi ko alam na marunong ka na palang magluto ngayon. Welcome. Lahat ng simpleng lutuin ay kaya ko nang gawin ngayon. Nakangiting pagmamalaki nito. Ano naman ang masasabi mo sa hideout ko? Sobrang ganda. Kuhang-kuha mo ang gusto kong mangyari. Naalala mo ba noon? Ganito ang plano kong design kapag nagkaroon ako ng sarili kong bahay. O kapag hinayaan ako ni na daddy na kumuha ng sarili kong condo unit. Kaya lang naunahan mo na ako. Natatawang wika niya. Sorry. Ano ka ba? Okay lang iyon. Para namang papayagan din ako ni na daddy na bumukod. Hindi na ito sumagot pa. Tinapos na nila ang kanilang pagkain at nagtulong sila sa paglilikpit ng pinagkainan nila. Hindi na siya nito hinayaan tumulong sa paghuhugas ng mga plato. Kaya nakontento na lamang siyang panoorin ito. Para itong modelo. Ang ganda tingnan na nakatalikod nito. Halatang may mga nakatagong muscles ito dahil bumabakat ang mga iyon sa bawat pagkilos nito. Sa sala naman sila dumiretso pagkatapos nilang maghugas. Huwag ka na sanang magagalit sa dad mo. Kung ayaw ka niyang paalisin sa inyo. Hindi ko na rin naman magagawang magalit sa kanya. Sagot niya rito. Habang yakap ang isa sa mga tropilo roon. Kaya lang, nanghihinayang kasi ako. Hindi ko magawa ang gusto ko tulad nito. Tiningnan niya ang buong sala. Welcome ka namang pumunta dito anytime you want. Talaga? Eh di ba hideout mo ito? Okay lang naman sa aking i-share ko sa iyo ito. After all, this is your design. Okay. Naiilang na siya. Ramdam na ramdam niya ang mga titig nito. Dahilan para umasang muli ang puso niya. Huminga siya ng malalim. Kailangan pa niyang taasan ang depensa niya laban sa karisma ng lalaking ito. She swore not to fall for that same trick again. Ganoon din sila noon. Kaya nagkalakas siya ng loob na magtapat ng pag-ibig dito. Dahil akala niya ay pareho silang nararamdaman. Base sa kinikilos nito at sa trato nito sa kanya. Pero nagkamali pala siya. Kaya ngayon,
ay natuto na siya at doble ang pag-iingat na ginagawa niya. Magagawa niya iyon kung itutuon niya sa ibang bagay ang atensyon niya, katulad na lang sa negosyo niya. Raven: What? About sa negosyong gusto ko. Are you really willing to help me? Kinakabahang tanong niya rito. Baka kasi bigla itong umayaw. Yes. Nakangiting sagot nito. Itatanong ko nga pala sa iyo kung ano ba ang gusto mong setup. Tiningnan siya nito. Which do you prefer? Maging business partner tayo. 50-50 capital. O hihiram ka na lang sa akin ang kailangan mong puhunan. Tapos bayaran mo na lang ako kapag kumikita na ang business mo. Talaga? Gagawin mo iyon? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Nag-uumapaw ang katuwaan niya. Parang gusto niya itong yakapin sa tuwa. Sandali. Ang alin ba roon ang gusto mo? Natatawang tanong nito. Yung pangatlo. Namimilog ang matang sagot niya rito. Gusto ko sana magpatayo ng business na masasabi kong akin. Okay lang ba? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin kaagad ang ipapahiram mo sa akin. As soon as kumikita na ang shop ko. Walang problema sa akin. Kailan mo ba kailangan? Sa Monday na sana. Para ma-deposit ko na sa account ko. Sige. Ibibigay ko sa iyo yung check ngayon. Kailangan lang samahan mo akong pumunta sa office. Hindi na nito ipinaliwanag kung bakit pupunta pa sila sa opisina nito. Kaya hindi na rin siya nag-uusisa pa. Ang importante, matutuloy ang pinaplano niyang negosyo. Excited na siya. Sa law office ni Raven sila tumuloy. Pagkatapos silang mananghalian, naabutan pa nila ang mga kasamahan nito sa trabaho na may kailangang tapusin ng araw na iyon. Sinalubong sila ng isang may edad na babae, pero napakaganda at mukhang pala kaibigan. Bella, this is Mrs. Daso. Receptionist siya rito. Mrs. Daso, this is Isabella. Pakilala sa kanya ni Raven. Nice to meet you, Isabella. Anito sa kanya. Ngiti lang ang isinagot niya rito. Bumaling ito kay Raven. Anyway, attorney, kanina pa may naghahanap sa iyo. Sinabi niya, babalik daw siya. Sino? Tanong ni Raven. Sino pa? Edi si Miss Dina. Naiilang na sagot nito. Ganoon ba? Kapag bumalik siya, tell her I'm busy. And Mrs. Dazo, ikaw na muna ang bahala kay Bella. May kukunin na ako sa office ko. Nagmamadaling bilin ni Raven, pero hindi naman binitawan ang kamay niya. Unless, binalingan siya nito. You'd like to come with me to my office. May kukunin lang ako. Hindi naman tayo magtatagal. Hindi na. You go ahead. I'll wait for you here. Makikipagkwentuhan muna ako kay Mrs. Dazo. Nakangiting sagot niya rito. Alanganing binitawan nito ang kamay niya at nagtungo na sa opisina nito. Huwag mo siyang pabayaan ha. Masaya ako para sa inyo. Wika ni Mrs. Daso sa kanya pagkaalis ni Raven. Ho? Naku, maliho ang iniisip ninyo. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kaya sigurado akong hindi nagkakamali. Huwag kang papayag na maagaw siya ng kung sinong babae riyan sa tabi-tabi. Tulad na lang ni Dina ngayon. Payo pa nito. Sino ho ba si Dina na iyon? Hindi na niya naitama ang iniisip nito sa kanila ni Raven. Dahil naintriga siya kung sino si Dina. Hindi pa ba niya sinasabi sa iyo? Yun yung babaeng habol ng habol sa kanya. Mag-iingat ka roon.
dahil gagawin noon ang lahat makuha lang si Attorney Raven. Pinagsabihan na namin siya na mag-ingat at baka pikutin na lang siya ng babaeng iyon. Pwede na nga niyang kasuhan iyon ng harassment but he is still being a gentleman. Napaisip siya sa sinabi nito. She knew that Raven was a good catch at maraming nagpapansin dito. Pero hindi niya inaasahang may nakakatakot itong admirer. Titigil din ho siguro yun kapag nalaman niyang taken na si Raven. Sana nga. Pero mag-ingat pa rin kayo. Iba ang tingin ko sa babaeng iyon. Ipaglaban mo kung ano ang iyo. At huwag kang papayag na masigmita noon. Mahirap na. Kinindatan pa siya nito. Nginitian niya ito. At hindi na nagkomento pa. May dalang maliit na itim na bag si Raven nang lumapit sa kanila. At pagkatapos ay nagpaalam na sila kay Mrs. Dazo. Eksaktong aalis na sila nang may makasalubong silang isang mistisang babae na parang pang supermodel ang katawan. Dire-diretso nitong niyakap si Raven. Paglapit sa kanila, ni hindi man lang siya nito tiningnan. I missed you so much, sabi nito kay Raven. Pilit na inilalayo ni Raven ang sarili sa babae. Napalingon siya kay Mrs. Dazo. Hindi pa ito nakakaalis sa kinatutuyuan nito nang dumating ang mistisang babae. Fight, she mouthed. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ibinalik niya ang tingin kay Raven at sa babaeng bagong dating. Nakawala na si Raven sa pagkakayakap ng babae at lumingon ito sa kanya. Isabella, I like to meet you, Dina, a friend of mine. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ibinalik na ang tingin kay Raven. Kusang tumas ang isang kilay niya sa ginawa nito sa kanya. Mukhang mapapalaban siya. Tama si Mrs. Dazo sa tipo ng babaeng ito. Kailangan mag-ingat ni Raven at hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ang binata. Darling, Raven, sino na naman ang kasama mo? Huwag ka nang mag-aaksaya ng oras sa ibang babae at sa akin ka na rin babagsak, sabi ni Dina habang unti-unting lumalapit na naman kay Raven. Raven stepped back instantly. She saw Raven's reaction kaya kumilos na siya. Iniharang niya ang kanyang sarili bago pa tuluyang makalapit ang babae. Tumigil ito sa paglapit. Marahil ay hindi nito inaasahan ang ginawa niya. Tiningnan niya ito ng masama. Tumalikod siya ng bahagya kay Dina at humarap kay Raven. Gusto niya makita ng malinaw ng mistisang babaeng iyon ang gagawin niya. Unti-unting dumulas ang kaliwang kamay niya sa baywang ni Raven payakap dito. At ang kanang kamay niya ay inilagay niya sa batok nito. Nakakunot ang noo ni Raven. Masuyo niyang hinila pababa ang batok nito. Palakas ang tibok ng puso niya. Habang papalapit ang mukha nito sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili mapatingin sa mga labi nito. Parang nanunuyo na ang kanyang lalamunan. Nang kahibla na lang ang distansya ng mukha nila sa isa't isa, ay hindi na siya nagdadalawang isip na hagkan ito sa mga labi. Ang halik na matagal na niyang inaasam na matikman. Napapikit siya nang maramdaman niya ang mga labi ni Raven. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang natutunaw sa mga bisig nito. Hinapit siya ni Raven sa baywang. Nagulat pa siya nang maramdamang sinagot nito ang halik niya. Para siyang lumulutang sa ere ng mga oras na iyon. Raven's kiss grew more and more passionate. Nagpanik ang isip niya, pero hindi pa rin siya makakilos. It was her first kiss, and she didn't know what to do next. Naputol ang kanilang ginagawa nang may tumikim sa kanilang likuran. Huminto si Raven, pero hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Niyakap siya nito at pasimpleng bumulong sa kanya. We'll talk later.
Niluwagan ni Raven ang pagkakayakap sa kanya at sabay nilang nilingon ang tumikim. Nakita nila si Mrs. Daso at iba pang mga kasamahan ni Raven sa law firm na nakangiti sa kanila. Sige na, umuwi na kayo. Iniinggit niyo pa ang mga narito. Nakangiting saway ni Mrs. Daso sa kanila. Hindi inalis ni Raven ang pagkakayakap nito sa kanya. Nginitian lang nila si Mrs. Daso at pagkatapos ay si Dina naman ay hinarap nila. I hope we made ourselves clear to you. Maghanap ka na lang ng iba. Raven is not available. Ayaw kong malalamang ginugulo mo pa siya. Seryosong wika ni Bella sa babae. Magsasalita sana ito nang unahan ito ni Raven. Dina, I'd like to meet you, my one and only Isabella. Hindi na hinintay ni Raven ang isasagot nito at tuloy-tuloy na sila sa sasakyan ni Raven na sa harap lang ng building. Bumibiyahe na sila pabalik sa penthouse nito pero hindi pa rin niya ito magawang lingunin. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sila sa penthouse. Pagpasok niya ay dire-diretso siya sa sofa. Kinuha niya ang tropilo na nasa tabi niya at na nakapikit na niyakap iyon ng mahigpit. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Napadilat siya nang maramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Bella, do you realize what just happened? Tanong ni Raven na titig sa kanya. I know. I'm sorry. I just wanted to help. Akala ko kasi 4 lang tayo including Mrs. Daso. Hindi ko napansing dumating ang iba mo pang mga kasamahan. Hinilot niya ang kanyang sentido. Hindi lang naman sila ang concerned ko. Si Dina. Nilingon niya ito. Siguro naman sa ginawa natin, titigilan ka na niya. I don't think so. Dina isn't going to stop just because she saw me exchanging hot kisses with someone else. Nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. I'm afraid that she'll do crazy things just to get you out of her way. Kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Anong plano mo ngayon? Since sinimula na natin ito, ituloy-tuloy na natin. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Kasasabi mo lang kanina na baka kung ano ang gagawin sa akin ng babaeng iyon. Tapos ituloy natin. Are you nuts? Promise. I'll do everything to keep you safe from her. Pag tumigil tayo ngayon, mapabaliwala ang ginawa natin kanina. Gusto mo magpanggap tayo na na tayong dalawa? Bigla yatang ayaw gumana ang utak niya dahil sa pinasok niyang gusot. Oo, panindigan na natin. For sure. Babalikan tayo ni Dina at dapat ay handa tayo. Sorry, nadamay ka pa sa problema ko kay Dina. Hinawakan ni Raven ang kamay niya. I would be very grateful kung tutulungan mo ako, Bella. Pero kung ayaw mo, okay lang sa akin. Maiintindihan ko. Tutulungan pa rin kitang makumpleto mo ang kailangan mong kapital para sa business na gusto mo. Parang dinaganan ang dibdib niya sa sinabi nito. Tutulungan pa rin siya nito, kahit iwan niya ito sa ere. Sinasabi ng isip niyang huwag sumugal pero kinontra iyon ng puso niya at buong pagkatao niya. Okay, tutulungan kita. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako napasok sa gulong ito in the first place. Bumiti ito sa kanya. His smile made him more sexy. Para siyang inaakit sa paraan ng pangiti nito. Thank you, princess. Thank you dahil hindi mo ako pinabayaan. Parang natunaw ang puso niya sa sinabi nito. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. No problem.
So, ano ang plano natin ngayon? Naiilang na siya sa pagkakatingin nito sa kanya. First, dapat hindi tayo magkailangan. Gagawin natin ang tipikal na ginagawa ng mga nasa isang relationship. Like akbay, holding hands, hugs at kisses. Alanganing tanong niya rito. Kitang-kita niya ang pagkislap ng mga mata nito. Ayaw niyang bigyan ito ng ibang interpretation at baka mapahiya na naman siya. Yes, and speaking of kisses, I need to teach you how to kiss. Nag-init ang buong mukha niya sa sinabi nito. Puro kakalokohan. Seryosohin mo naman. At baka mabuko tayo. Gusto na niyang lumubog sa kinauupuan niya sa mga oras na iyon. Seryoso ako. You don't know how to kiss yet, so I'll teach you. Pinalakihan siya ng ulo sa sinabi nito. Sa inis niya, ay inihampas niya rito ang hawak niyang unan. Tinamaan ito sa mukha. Ang lakas ng tawa nito at hindi ininda ang ginagawa niya. Ipinagdiinan ba? Bahala ka na nga dyan. Puro kakalokohan. Naiinis na tumayo siya. Plano na niyang umalis at umuwi ng mag-isa. Pero maagap na hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya paupo. Kung magtaka man siya kung bakit parang akong tuod kanina, ipaliwanag na lang natin na kasi na ikaw ang first ko. Hindi siya mapakali. Mawawala na yata siya ng malay sa kahihiya. Sorry. Ginanap nito ang kamay niyang hindi pa pala nito binabitawan. Sige, planuhin na natin ito. Sigurado akong bibisita na naman si Dina sa Monday. Kaya kung okay lang sa iyo, let's have lunch together on Monday. Okay. I-deposit ko na lang ang check na ipinahiram mo sa akin sa Monday. Tapos dediretso na ako sa office mo. Kitang-kita niya ang relief sa mukha nito. Masaya siyang tulungan ito. Natatakot lang siya para sa puso niya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone. Thank you.